Good day everyone and welcome again to our video, and for today's video we will discuss about having and maintaining a healthy lifestyle. But first we will define you about nutritional adequacy, nutritional balance, and nutritional variety. Paano nga ba tayo magkakaroon at paano natin ma-maintain ang healthy lifestyle? So ngayon, i-discuss namin yung nutritional adequacy, nutritional balance or balanced diet, and nutritional variety. Umpisa muna tayo sa nutritional adequacy. Ano ba ang nutritional adequacy? Nutritional adequacy is defined as the sufficient intake of essential nutrients needed to fulfill nutritional requirements for optimal health. So, ang ibig sabihin nun is, yun yung tamang pagkain o pagpasok ng mga essential nutrients sa ating katawan. Yung mga essential nutrients na yun ay makuha natin sa iba't ibang food groups. Or lahat ng mga kinakain natin is may nutrients na re-receive yung ating katawan. When we say adequacy, yun yung dapat meron tayong kakainin na alam natin na kailangan ng katawan natin yung pagkain na nandun sa yung nutrients na nandun sa pagkain na yun. Kaya kapag kumain tayo na, halimbawa, kumain tayo ng guava or bayabas, diba? We all know naman na yung guava is meron siyang nagko-contain siya ng vitamin C. Kung alam mo naman sa sarili mo na kulang ka sa vitamin C, why not kumain ng guava, diba? Pero hindi sila at na lahat ng oras. Kailangan lang natin, ang kailangan natin is yung vitamin C. Minsan, kailangan din natin ng fiber, protein, calories. Yun yung mga kailangan natin i-intake para mapunan, or kailangan natin kumain na kailangan na enough essential nutrients para mapunan yung nutritional requirements na kailangan ng ating katawan. So let's proceed to balanced diet or nutritional balance. So what is nutritional balance? Nutritional balance is a balanced diet supplies various type of food in proportion to one another. So in order na ma-fulfill yung mga nutrients na kailangan ng katawan, kailangan natin ng balanced diet. So, again, balanced diet supplies various types of food in proportion to one another. And also, balanced diet gives our bodies the nutrients that we need in order to function correctly. For example, kailangan ng katawan ng isang tao ang calcium, but too much calcium will interfere with iron absorption. So, kailangan balance yung intake na food na mataas sa calcium and also sa iron. So, ayun yung balanced diet. For example, teenagers needs protein and iron. Aside from protein and iron, kailangan din ng isang teenager ang potassium, ang pagkain na may mataas na potassium, dahil potassium ang nag-help para mag-lower ang blood pressure ng isang teenagers. And also calcium, pagkain na mataas na calcium, kasi calcium ang nag-help para maging strong lalo ang bones and ang teeth ng isang teenagers. So in order to reach the nutritional adequacy, kailangan ng balanced diet. Based nga dun sa example, kailangan balance yung mga essential nutrients na pumapasok sa katawan ng isang tao. Kaya kailangan ng balanced diet. Gaya nga nagsabi na nagiging
nagiging balanse ang diet if nagpo-provide tayo ng variety. Variety involves eating different foods from 5 different food groups. Those 5 different food groups are carbohydrates, proteins, dairy products, fats and sugars, and fruits and vegetables. The carbohydrate, it gives you energy, calcium, and B vitamins. So, yung carbohydrates, sa carbohydrates, pwede natin siya makuha sa pasta, sa rice, oats, potatoes, yung sweet potatoes, noodles, bread, and cereals for breakfast po. And also, and sa proteins naman, it can found in meat, fish, eggs, and beans, nuts, and also it provides iron and vitamins and minerals. Yung sa dairy product naman is meron siyang calcium, proteins, vitamins A, vitamins B12, and vitamins D. Tapos, yung dairy product, it helps our bones and teeth healthy. And also, yung katawan natin is madali siyang maka-absorb ng calcium sa mga pagkain tulad ng gatas, yogurt, fromage, and cheese po. Sa fruit and vegetables naman, na maraming makukuhang nutrients sa mga gulay, sa mga prutas. And those fruits and vegetables, they are full of health-giving vitamins, antioxidants, and fibers. And also, it keeps our digestive system healthy. Plus, they are also low in calories. So, each foods na belong dun sa 5 food groups is may iba't ibang nutrition na binibigay sa ating katawan. It means na yung mga kakulangan na nutrition na kailangan ng ating katawan is napufulfill nila yun. The next one that we will discuss is about poor dietary habits. But first, I have a question. Did you even heard or familiar with midnight snacking, junk food, stress eating, mindless eating? Sounds familiar, right? Poor dietary habits start when the person does not eat enough foods or healthy foods that our body needs every day, or eats a lot of food that our body does not need every day. Therefore, it includes under and overeating. And according to the Washington Post, poor or bad diets can lead to death than smoking. It affects physically and mentally. It leads to different diseases or illnesses such as stress, tardiness, sleep deprivation, weak brain function, indigestion, obesity, heart problems, and cancer. Thus, it's really important to have a good dietary habits or balanced diet. Let me give you some quick example. On the first day in the morning, you don't eat any foods and you go to your work or school in an empty stomach. Of course, your tummy will complain, it will hurt. Your productivity will lessen, or the capacity to work or study can decrease. And sometimes you will pass out because you are hungry or you have an empty stomach. As a worker or a student, our body needs nutrients in order to function properly. That's why it's very important to eat to be able to do your responsibility every day. Another example, if you don't have a balanced diet, it can lead to two worse bodies that I think we don't want to be: obesity or underweight. Having fats is acceptable because fats or good cholesterol help our body too. But too much fat or bad cholesterol will increase your risk of stroke or heart diseases. Too much fat can increase cholesterol, and that is bad cholesterol. Hence, many countries
such as UK are cutting down the saturated fats and unsaturated fats with a balanced diet. Last example is drinking alcohol. Drinking too much alcohol can be dangerous to you and to your body. Aside from environmental impact, excessive drinking of alcohol can cause our body and our health problems such as development of chronic diseases, high blood pressure, heart diseases, stroke, liver and digestion problems, cancer in breast, colon, liver, throat, and mouth. And also our mental health or the addiction, anxiety, etc. Therefore, many alcohol companies keep saying in their bottles and in advertisement to drink moderately. Drinking alcohol in moderation is okay, but excessive drinking is not and it will never be. So, kamusta uli? Andito ako ngayon sa harap nyo para i-discuss ang sedentary lifestyle. Ano nga ba ang sedentary lifestyle? Paano mo nasasabi na namumuhay ka ng sedentary lifestyle? Ano ang cause ng sedentary lifestyle? Challenge on how you face sedentary lifestyle. Magsimula tayo sa kung ano nga ba ang sedentary lifestyle. So, ang sedentary lifestyle ay mas kilala rin bilang sitting disease, kung saan karaniwang uri ng pamumuhay ngayon, lalo na't pandemic na di na kailangan bumiyahe, di na kailangan maglakad papuntang school, at isang dahilan na rin ay ang lockdown na bawal lumabas. So, madalas na lang tayong nakahilata sa loob ng bahay natin. Ang pag-spend ng 6 or more hours sa pag-upo ay sign na nag-live ka nga ng sedentary lifestyle. Kaya oo, probably lahat tayo ay nag-live ngayon ng sedentary lifestyle dahil sa online classes, bawal lumabas, kakulangan sa ehersisyo, hindi tamang pagkain, kawalan ng diet, hindi pagmumonitor ng timbang. Ayun ang mga karaniwang ginagawa ng mga taong namumuhay ng sedentary lifestyle. Ang sedentary lifestyle din ay nagre-resulta ng mga sumusunod: sustained poor posture, muscle imbalances along with immobilization, decreased exercise, and weight gain leading to disease. Sa taong 2012 to 2013, may isang university sa New Zealand ang nag-provide ng isang health survey kung saan napag-alaman nila na isa sa 3 adults na nasa 15 pataas ay obese at tinatayang nasa 31% ang obese sa mga ito. At nasa 34% naman ang overweight. At nabanggit din sa papel na to na hindi daw na-adapt sa culture nila ang pag-ehersisyo, kaya daw nagkaganon. Ito ang mga challenges upang malabanan o maiwasan ang sedentary lifestyle. Challenge 1, become aware. Exercise, combat health conditions and disease. Challenge 2, take action, break the cycle. Tigil-tigilan mo na yung paghimlay or paghilata buong magdamag. Gawin mo na lang ay maging motivated ka araw-araw, mag-exercise ka, para lang iwasan mo yung paghimlay o paghilata na wala naman dahilan. Challenge 3, patterns and behavior are strong. The hard road. Habits and routine are hard to break. Kung nakasanayan mo na yung bagay, kung hobby mo na yun, routine mo na sa buong magdamag yun, routine mo nang umilata o umimlay buong magdamag pagkatapos ng online class, mahirap nga naman talaga na baguhin yun. Kasi siyempre nakasanayan mo na. Lahat naman na nakasanayan natin mahirap baguhin, di ba? Magandang gawin lang dito ay kahit mahirap ay gawin mo, harapin mo. Kasi alam mo, ayaw ng crush mo ng kuba, ayaw ng crush mo ng kubis. Sayang din, pangit ka na nga sa paningin ng crush mo, papapangitan mo palalo. Lahat tayo may kanya-kanyang uri ng katamaran sa buhay. Ang magandang gawin para labanan yung katamaran ay mag-set up ka ng goal para ma-cheer up ka o ma-motivate yung sarili mo. Like for example, bawal akong tamarin kasi mayabang ako. Kaya kailangan ko mag-ehersisyo, magdamag buong araw, or pag libre yung oras ko, mag-ehersisyo kasi mayabang ako bawal ko patamad-tamad. Ganun lang. Kung gusto mong sipagin, huwag kang tamarin.
madalas mong sabihin na hindi ako tamad, mabilis lang ako or madalas lang ako magpahinga. Tamad ka talaga. Tapos yung last, yung muscle imbalance, mean you must fight muscle groups which pull you back to your old posture. Hindi porket nakasanayan mo na nakakuba ka, nakaganto ka, kaka-cellphone, o ganun, ay hayaan mo lang na ganun. Mas lalong papangit yun, mas lalong masasana yung katawan mo sa ganun. Kaya magandang gawin doon na yun. Kahit mahirap mag-lean, kahit naka-cellphone, gawin mo na lang. Kaysa naman, pag-isiyan mo, nakakuba ka na lang lagi. Good day everyone. Today, I'll be promoting the importance of fulfilling of our body's physical requirements and showing you the examples of moderate to vigorous. What is the importance of fulfilling our body's physical requirements as a student or adolescent? First is, it can help the children and adolescents like us to improve our cardiorespiratory fitness, building strong bones and muscles, control weight, reduce symptoms of anxiety and depression, reduce the risk of developing health conditions such as heart disease and osteoporosis, and of course, obesity. I know some of you thinking that physical activity as our physical requirements can reduce the risk of disease like heart disease, and what kind of physical activity is that? So without further ado, I show you some of examples. First is, as a moderate exercise, you can do a brisk walking. Walking at a brisk pace, even just for 10 minutes at a time, can benefit your heart health and well-being in a multitude of ways. By boosting your blood flows, brisk walking can improve the health of your heart and lungs. It can also lower your risk for many health conditions and help you manage your weight. And for the moderate exercise, you can do a running. Run at least 9 to 10 mph for 30 seconds. This type of physical exercise combines short bursts of intense activity. Typical perform but 80 to 95% of your maximum heart rate, with recovery period at 40 to 50% maximum heart rate. If you haven't enough place for running, you can do a running in place. Running in place elevates your heart rate, improves blood sugar levels, and burns calories and fat. All of that can help you with weight loss. You'll also boost cardiovascular function, enhance lung capacity, and improve circulation of blood. And also, you can do a push-up. Push-up are a fast and effective exercise for building strength. Rework the tricep, pectoral muscle, and shoulder. Hi! Mahilig ka bang magsigarilyo? Hala, mamamatay ka. Uy, hindi yun joke. So, hi guys! My name is Denise. So, ngayon ay sasabihin ko sa inyo ano nga ba ang masamang epekto ng paninigarilyo sa ating katawan. Ang paninigarilyo ay hindi na bago sa ating lahat dahil kahit sino na lang ay naninigarilyo, hindi lang matatanda kundi ang mga kaedad natin at lalong-lalo na ang mga kabataang mas bata pa sa atin. O ikaw, di ba naninigarilyo ka? Alam mo ba kung ano magiging epekto niyan sa'yo? O likot makinig ka sa akin dahil sasabihin ko sa'yo ano ang masamang epekto ng paninigarilyo sa iyong katawan. O, teka, pati kayong hindi naninigarilyo ay makinig na rin dahil paano kapag naisipan yung manigarilyo? O, di ba? Pag nalaman niyo to, hindi niyo nagugustuhin pang manigarilyo. Ang unang epekto ay ang COPD. Ano ang COPD? Ang COPD ay isang chronic obstructive pulmonary disease nang ibig sabihin ay isang karamdaman na kung saan ang isang taong maninigarilyo ay nahihirapang huminga.
Kadalasan sa mga taong may COPD ay kadalasang mamamatay. At habang tumatagal ang mga nabubuhay pang may COPD, ay mas nahihirapan sila. At lalo na dumarating sa point na pati sa pag-akyat ng hagdan ay nahihirapan sila. Alam niyo ba na may dalawang sangay na sakit ang COPD? Ito ang emphysema at ang chronic bronchitis. So ano nga ba ang dalawang ito? So ang una ay ang emphysema. Ano nga bang emphysema? Ang emphysema ay isang sakit na kung saan unti-unting sinisira ng air sacs ang baga. Ang naninigarilyo ay progresibong hirap sa paghinga. At ang chronic bronchitis naman ay ang pamamaga ng bronchial tubes at ang pagdami ng plema sa kanyang baga. Ang pangalawang masamang epekto ng paninigarilyo sa ating katawan ay ang asthma. Hello, di ba may asthma ka? O bakit naninigarilyo ko? No. Alam niyo ba na ang taong may hika ay mas madalas pang inaatake dahil sa kanilang paninigarilyo at hindi yun maganda dahil nga may hika ka tapos panay pa rin ang sigarilyo mo. Pangatlo sa masamang epekto na maaari natin makuha sa paninigarilyo ay ang cancer. At ang pangkaraniwan dito ay ang lung cancer o cancer sa baga. Ayon sa pag-aaral, ang paninigarilyo daw ay napagpadulot ng madaming cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kasama na dito ang cancer sa bato, sikmura at atay. Ang pang-apat o ang panghuli sa aking sasabihin na masamang epekto ng paninigarilyo ay ang pag-epekto nito sa ating reproductive system. Ang mga lalaki at babaeng naninigarilyo ay maaaring mahirapang makabuo ng bata. Maaari ding maapektuhan ang kalusugan ng bata kapag ang kanyang ina ay naninigarilyo habang siya ay nasa sinapupunan nito. O ayan, alam niyo na ha, diyan nagtatapos ang aking dangerous implication of smoking para sa video na to. Importanteng bawasan o tigilan ang paninigarilyo para hindi tayo magkasakit ng kung ano-ano. Importante din na pigilan ng mga kabataan na subukan ito para din sa kanilang kalusugan. Hello everyone, and this is the ending of our video, and I hope that you learn and enjoy our video about having and maintaining a healthy lifestyle. Yun lang, paalam!